Sir, hindi magandang araw to para maging masamang tao. Brother, baka pwede pag-usapan natin muna to. Next time na lang. Now na nang tinanggi ng superintendent na may nagaganap na gulo at tensyon dito sa loob ng naturang bilangguan. Pero magpapatunay ang matataas mula na sa ating kasamang Resty Cruz. Resty? Maraming salamat, kasamang Ray. Narito po tayo ngayon sa medium security compound. Live upang malaman ang katotohanan na muli daw nagbalik ang bugating si Angel Ama. At ayon daw sa ating reliable source, nakabalik daw ito na tiwano na hindi dumaan sa tama at normal na proseso. At di umano rin, siya ay protektado ng ilan sa mga opisyal. Iyan bang impormasyon na yan may basihan ba tayo dyan? Oo, kasamang Ray, meron tayong basihan. Galing mismo sa loob ang impormasyon. Sa tingin mo ba, Resty, yan na ang pinangangambahang gyera pagkatapos ng nangyaring patayan sa maximum security compound na idinideny ng OIC ng Bilibid? Hindi ko alam, kasamang Ray, oras na lang ang makapagsasabi niyan kung ito na nga ang araw na yun. Kasamang Ray, yan na muna ang balitang may bibigay ko sa inyo. At ito po si Resty Cruz, nag-uulat live dito po sa labas ng medium security compound, You Believe It Prison. Maraming salamat, Resty. Yan po mga kaibigan, narinig nyo ang ulat ng ating kasamang si Resty Cruz. Isipin nyo mga kaibigan, 100 taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, diyan pa nakulong ang lolo kong Guerrilla noong panahon ng Hapon. Wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag na maibenta ang malawak na lupain ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat niyan? Paano kung magkaroon ng takasan? Ang gagaling tumakas ng mga yan tulad na lang ng bilanggong si Angel Ama na yan. Tumakas na, nakabalik pa. Baka mamaya sa mga bahay-bahay pa natin magsitaguan yan. Kailangan talaga natin dito isang masusing pag-aaral. Ang opinion ko tungkol sa bagay na ito... Papasok lang po ng superintendent kasama ang elite squad ng You Believe It Prison at ito'y upang tiyakin kung totoong nagbalik na ang tinatawag nilang hari ng selda. Matanda mo yung sinabi ko sa'yo. Buong katawan mo, babahayan ng bala ko. Pati ba para sa bukin ko. Umpisahan na natin ang pagkalat ng... Dikitan nyo! Sige, kapayuin mo! Si Sir, tinamaan! Buhay mo to! Sagasa! Yari! Sana po ilagad sila ng mga babae. Kung nagdadasal po yung mga kalaban namin, huwag niyo po silang pakinggan. Mga demonyo po sila. Muntinlupa ang natin. To be committed to the You Believe It Prison. Ito ang alam namin, Bilibid. Hindi ang laor. Kaya nga ako natanggal dahil magkaisa tayo ng paniniwala, Angel. Hindi sana kayo dapat umabot dyan kung naniwala lang sa akin ng gobyerno. But this time, the government must believe us now. Tinamaan ka ng... Kung hindi lamang tama ang pinakikipaglaban mo. Kanina pa sana sabog ang utak mo! Sir! Sir, with all due respect, with or without your permission, I'm with the prisoners. What? Kasama ka rin nila? Me and 14 of my men, sir. Marami naman akong kilalang pwedeng tumulong sa atin. Ninong ko yung presidente. Pwede akong pumunta sa kanya
Pwede ko siyang kausapin kahit lumuhod pa ako sa harap niya, Anghel. Masabi ko lang sa kanya na mabait ka. Na hindi ka walang hiya. Na nagbago ka na. Anghel, lahat yun gagawin ko para lang sa'yo. Sa nangyaring patayan kanina, sino makikinig sa amin? Nakilala mo kung walang krus sa dibdib. Alam mo lahat ang nagawa kong kasalanan. Hindi ako mabait. Nagpapakabait, oo. Walang iya ako. Pero pinilit ko mahiya. Para sabihing nagbago ako. Kriminal ako. Nasa buong pagkatao ko na yun hanggang kaluluwa. Yung malayang lipunan. Gusto nila magbago kami. Eh sila. Nagbago ba? Hindi mo kailangan makiusap kahit kanino. Binabayaran ko ang kasalanan kong ginawa. Ilang taon kong binabanatan ang sintensya ko. At kung makalabas man ako dito, baliwala rin. Masama pa ng tawag. Masama pa ng tingin. Ex-convict. Ano ibig sabihin nun? Ex-kriminal. Dito na kami mamamatay. Dito na kami kukunin ng pamilya namin. Kaysa sa ambang lugar. Isa ng pamamaalam mo sa akin. Makakalaya ka pa dito. Makakaya mo to. Magkakaroon pa tayo ng maraming mga anak. Makikita mo silang lumaki. Mamamatay ka dahil sa katandaan, Anghel. Sa kama. Hindi dito. Hindi sa paraang iniisip mo. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Maayos na yung lahat. Biglang gumulo. Kapalaran ko na itong bilibid. Ang mapunta sa lugar na to. Nagpapasalamat talaga ako. Ang bilibid, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Kasi dinala ka na sa akin. Katapusan na natin lahat. Hindi ho mangyayari yun. Nandiyan ho si Anghel. Naniniwala kung kaya niya tayong itawid sa labanan. Pero kulang tayo sa lahat ng bagay. Sapat na hong paniniwala para magtagumpay tayo. Isa ang gusto namin at gusto ninyo. Katahimikan dito at sa pamilya natin. Kahit na gwardya kami at bilanggo kayo. Sa kamatayan, pantay-pantay na tayo. Alam mo, walang pinagkaiba ang malayang lipunan sa kriminal. Kailangan mo lang may mahirapan. May mamatay. Bago magkaroon ng pagliliti. Sa laya. Bago ka pakinggan. Kailangan meron munang magsakripisyo ng buhay. Bago magkaroon ng pagbabago. Lahat ng bagay may katapusan.
Di ka mabuting tao. Masama ka tao. Dulas mo, ah! Sir, hindi magandang araw to para maging masamang tao. Brother, baka pwede pag-usapan natin muna to. Next time na lang. Mahal na mahal kita, Angel. Yung pagkakayakap mo sa akin, hindi ka na babalik. Dito na ba tayo natatapos sa asawa ko? Angel, mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari. Kahit gaano kahirap. Kahit nagaano kasakit. Kahit mukhang wala ng pag-asa. Magsusurvive ka. Hindi ka susuko. Mangako ka sa akin. At huwag na huwag kang bibitiw sa pangako yun. Go, 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 go! Angel! Go, 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 Angel!
pakiusap, hindi pa niyo kang pinagbigyan.